So malamang sa malamang hindi ko na sasabihin yung title dito dahil alam nyo na kung ano yung title dito sa video na to. Panibagong video na naman, at itong video na to is kauna-unahan pa tong video na to sa taon na ito. Bago tayo magsimula, nagpapasalamat ako sa mga taong nagsusubscribe. So 122 subscribers na to mga bro. So at grateful pa din ako dahil marami pa din nag-view dito sa channel na ito. At itong channel na to, kung bago ka pa lang, gumagawa ako ng channel ng self-improvement, NoFap motivation, men empowerment. Okay, simulan na tayo. Sasabi ko dito, sa unang video dito sa taon na ito is, nakikipaglaban pa din ako mga bro. Nakikipaglaban pa din ako sa journey ng lust. Nakikipaglaban ako sa addiction ko sa porn at pagmamasturbate. I know, malamang sa malamang, hindi din ako nag-iisa dito dahil I know parehas lang tayo mga bro. Parehas lang tayong nakikipaglaban. Parehas lang tayo na kailangan natin matigilan at magka-freedom dito sa dalawang habit na binanggit ko dito. Wala pa din akong freedom. Hindi ko inaamin sa sarili ko na meron na akong freedom sa lust, na meron na akong freedom sa addiction ko. Dahil I know, kusa-kusa pa din akong lumalaban. Kusa-kusa ko pa din na nagtitake ako ng initiative o nagtitake ako ng action para tigilan yung dalawang habit. May mga times na nag-relapse pa din ako mga bro. Yan yung totoo. Dahil sa taon na ito, kailangan kong magpakatotoo para sa inyo. Gusto ko sabihin sa inyo yung katotohanan. Kahit gumagawa ako ng mga videos dito sa channel na ito, kahit gumagawa ako at nag-upload ako ng topic dito ng NoFap o yung mga tips ng NoFap para magka-streak ka, malamang sa malamang ang masasabi ko dito, yung katotohanan dito. May mga times dito na video na ina-upload ko dito is mali. At may mga times din na meron akong natuturo sa inyo na tama. At meron ding times na yung mga tinuturo ko dito sa video na to, sa channel na ito is nagiging applicable yun para sa inyo. At may mga times din na hindi applicable. Kaya nga mga bro, sinasabi ko sa inyo yung totoo. Sinasabi ko sa inyo yung katotohanan. Dahil sa mga nakaraang taon, masasabi ko sa inyo mga bro, may mga times na nagsisinungaling ako sa inyo mga bro. May mga times na tinatago ko yung relapse ko at hindi ko in-upload yung relapse journey ko dito sa NoFap. Kahit mga ilang beses na relapse na yon. May mga times din na naiingit ako sa kapwa kong nagno-NoFap dahil sila, kaka-achieve sila yung mga best na streak sa NoFap. Ako is maliit lang yung streak ko. Dahil ako mga bro, it takes a progress mga bro. It takes days, it takes weeks, it takes a time mga bro na nilalabanan ko tong addiction na to mga bro, na nagtitake ako ng initiative kung ano talaga yung baguhin at nagre-reflect ako sa sarili ko kung ano talaga yung baguhin sa identity ko o sa behavior ko para matigilan ko yung lust at yung addiction ko sa porn at pagmamasturbate. Dahil yung mga progress na yon siguro mga 3 years ago, malamang sa malamang marami akong failures, marami din akong pinagdadaanan, marami din akong mga sufferings para makuha ko yung mga best trick o yung mga best day streak o yung mga matataas na streak sa NoFap journey ko. Hindi ko pa rin maiwasan na mag-relapse sa mga panahon na yon. Hindi pa din maiwasan na nagpi-fail ako, natitempt ako sa sarili ko. Hindi ko makukontrol yung emotion ko, hindi ko makukontrol yung galit ko, hindi ko makukontrol yung sama ng loob sa kaibigan, sa magulang at sa sarili ko sa mga panahon na yon. At dahil yon, lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo, lahat ng kabiguan, iniipon ko yon sa sarili ko para magka-streak ako at paano matigil-tigilan o paano ma-manage yung addiction ko. So at once na iniipon ko lahat yung mga yon, yung kabiguan, yung sakit na nararamdaman, yung suffering sa mga panahon na yon, doon ako namulat. Doon ako namulat na yung mga yon is pagsubok lamang. Pagsubok lamang sa Panginoon. Okay, sinurrender ko lahat yung mga yon sa Panginoon mga bro. Dahil ako, nagpakatotoo ako sa inyo, gusto akong mag-build. Gusto ko na kailangan kong mag-build ng relationship sa Panginoon. Kung wala yung Panginoon dito, malamang sa malamang wala din ako. Hindi mag-work yung mga progress ko, hindi mag-work yung mga streak ko kapag walang gabay sa itaas. Diba mga bro? I just wanna believe in God. I just want to build a relationship from God. Dahil alam ko, siya yung dahilan na meron akong reason, na meron akong purpose sa sarili ko, na hindi ako mag-give up, na hindi ako susuko sa sarili ko para matigilan tong dalawang habit o yung journey ko sa lust. Dahil alam ko mga bro, siya lang yung tunay na makakatulong sa akin
Hindi si Hamza Ahmed, hindi yung mga self-improvement o yung mga motivational speaker sa YouTube. Siya lang yung the only one na makakatulong sa akin. Sinorender ko lahat sa Panginoon mga bro, yung mga kalokohan ko. Sinorender ko lahat sa Panginoon, yung mga kasalanan ko na pinagsisiyan ko talaga. Nagko-confess ako sa Kanya, nagbe-pray ako lalo bago matulog, bago kumain, at sa mga panahon na natitempt ako na meron akong sexual desire o sexual urge. Okay, balik tayo sa topic mga bro. So, masasabi ko dito mga bro, masasabi ko lang dito sa sarili ko na yung journey ko sa lust o journey ko sa addiction ko is hindi ko siya binigla. Okay, nagpakatotoo ako sa inyo, hindi ko sila binigla. Hindi ko pinipilit na tigilan yung panonood ng porn. Dahil once na pinipilit mo siya, the more mo siyang pinipilit mga bro, is the more na nagiging intense. Para lang itong baka na merong lubid na pinapastol mo. Okay, dahil kung kapag hinila mo yung baka na yon, hinila mo siya tapos hindi siya magpahila sa iyo, malamang sa malamang anong magagawa mo? Ihila siya pabalik. So parehas lang yan ng porn mga bro, kapag pinilit mo siya tigilan. Dahil ako mga bro, nagtitake ako ng progress. In progress ako para tumigil ako sa ganitong habit. Dahil bakit ko nasabi na in progress? Nagtitake ako ng progress at hindi ko siyang binigla. So malamang sa malamang masasagot ko dito is gusto ko makita, gusto kong ma-explore ko pa yung mga kamalian ko. Okay, yan yung totoo dito. Gusto ko pa ma-explore yung kamalian ko dito mga bro. Gusto ko pa makita o i-experiment ko yung sarili ko. Okay, experiment matawag dito. Gusto kong i-experiment yung sarili ko kung ano talaga yung applicable na paraan na paano matigilan talaga yung 100% o hindi man lang 100%, siguro mga 90% o 80% ng mga ganyan, na paano tigilan yung panonood ng porn, at paano hindi magka-urge at paano mawala yung temptation. So masasabi ko dito sa sarili ko mga bro is hindi sila mawawala. Yung sexual thoughts, sexual urges, yan yung mga natutunan ko, hindi sila mawawala. Kusa-kusa silang nag-update, nag-upgrade sila kung ano yung intensity mga bro. Okay, malamang sa malamang meron akong nabasang libro. Ayon nga sa The Book of the Subtle Art of Not Giving a Fuck, problems doesn't exist, they updated o they upgrade. Doon ko natutunan sa sarili ko mga bro na lahat ng mga problema dito sa mundo is hindi sila mawawala. Nag-a-update lang o nag-a-upgrade. Nag-a-upgrade, alam mo yon, na meron silang new version. Parang cellphone lang o parang isang app lang na nag-a-update ka sa version ng app na yon. Yung problema na yon is kailangan natin tanggapin. Yung mga, kahit yung mga iba't ibang problema na yon mga bro. Iba't ibang mga problema mga bro sa buhay natin, kailangan natin tanggapin yan. Dahil once na hindi natin tanggapin yan at tinakbuhan lang natin yung problema na yon, malamang sa malamang hindi tayo matututo. Di natin makikita kung ano talaga yung katotohanan kahit masakit pa yan mga bro. So you have to accept the pain mga bro. You have to embrace the pain. You have to smile at the pain. Dahil ang pain, isa sa mga pinakadahilan na bakit ako namulat sa reality. Namulat ako sa reality na kailangan kong mag-grow, na kailangan kong magpakatatag, at kailangan ako magbigay ng oportunidad para sa aking pamilya at sa sarili ko. Dahil alam mo mga bro, yung sakit na nararamdaman mo ngayon is temporary lang yan. Pain is temporary mga bro. Hindi yan parati na mararamdaman mo. Hindi lahat sa sitwasyon na nagiging ganyan ka. Kailangan mo tanggapin yung sarili mo. Kailangan mo tanggapin yung sitwasyon at kailangan mong intindihin. Dahil once na tinanggap mo yung pain mo, yung sakit na nararamdaman mo, yung mga pagkabigo, doon mo makikita na it can save 100% of your responsibility. It can save you to be a strong person. Doon mo makikita na meron kang big impact sa sarili mo, meron kang lessons na natutunan sa sarili mo kapag tinanggap mo yung mga problema na yan. So yan na muna sa ngayon. Doon nagtatapos yung video natin mga bro. Kung nagustuhan mo tong video na to, paki-like tong video na to, paki-comment sa baba kung meron kayong natutunan, at kung gusto kayong mag-request ng video, gagawan ko. At huwag niyong kalimutan na mag-subscribe dito sa channel na ito mga bro for more videos pa. Okay? So, yan na muna sa ngayon. Salamat sa panonood, salamat sa pakikinig nyo. 122 subscribers mga bro. Salamat sa inyo, bye.